ka. Sa bawat yakap na pinilit kong iwan, ikaw pa lang. Perpekto ang lahat. Iyon ang madalas sabihin ng mga kaibigan at pamilya ni na Princess at Roger Ledesma. 1 taon na pala silang kasal. Ngunit parang 10 taon na ang ligayang tinatamasa nila. Sila ang mag-asawang nagpapatunay na ang fairy tale ay maaaring mangyari sa totoong buhay. Si Princess, ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, ay hindi naging bulaklak sa pasilyo. Hinubog niya ang kanyang sarili para maging isa sa mga batang kinilalang abogado sa isang prestihiyosong law firm sa Makati. Ang ganda, talino, at determinasyon ay taglay niya na siya namang hinahangaan ni Roger. Si Roger naman ay isang successful na architect. Ang kanyang mga disenyo ay makikita sa mga bagong kondominium at modernong bahay sa gitna ng lungsod. Mula sa isang simpleng pamilya, itinayo niya ang kanyang pangalan sa industriya sa pamamagitan ng sipag at galing. Sa kanilang bagong bahay sa isang exclusive village, puno ng pangarap ang kanilang mga puso. Pangarap para sa isa't isa. Si Princess ay pangarap na maging partner sa kanilang firm. Si Roger naman ay magkaroon ng sariling architectural firm. Buwang suporta nila sa isa't isa. Ang connection sa kanilang mga pamilya ay matibay din. Puno ng tawanan ng kanilang mga salo-salo. At ang kanilang mga magulang ay masayang-masaya para sa kanilang dalawa. Tila perpektong pinagtagpo ng langit at lupa. Isang gabi, habang naghahanda si Roger para sa isang law firm event, nadadaluhan nila ni Princess, napalingon ito sa kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi nakasave na numero. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sekreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Isang mensahe mula sa isang hindi nakasave na numero. Oy, Rog, kababalik ko lang ng bansa. Nabalitaan ko. Kinasal ka na. Congratulations. Kamusta ka na, Lawrence? Nanlabing ang buong katawan ni Roger. Lawrence, ang pangalang iyon ay isang kabanata ng kanyang nakaraang pilit na niyang sinara. Itinago at kinalimutan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng may init na gabi. Han, ready ka na? Apakagwapo naman talaga ng asawa ko. Siguradong lahat ng atensyon ay nasa iyo mamaya. Masiglang sambit ni Princess habang pumasok sa kwarto, suot ang kanyang eleganteng gown. Napakurap si Roger at ngumiti. Pilit na itinago ang kaguluhang nadarama. Oo naman. At ikaw, mahal, ikaw ang pinakamagandang abogado sa gabing ito. Magkasama silang nagpunta sa event. Ngunit hindi mapakali si Roger. Ang bawat tawa, bawat yakap niya kay Princess ay may kasama ng anino ng kahapon. Si Lawrence, ang kanyang kababata. Kaklase noong elementarya hanggang sa mag-high school. Katabi sa upuan, katabi sa laruan, at sa isang mainit na hapon ng tag-init noong sila ay 15 taong gulang pa lamang. Naging katabi rin sa isang sandaling magpapaiba sa takbo ng kanyang buhay. Hindi halata si Lawrence magpahanggang ngayon. Sigurado si Roger sa bagay na yun. Hindi pa rin ito halata. Si Lawrence ay isang lalaking pumorma, pati puno, mahilig sa basketball at sa kotse. Walang makakapagsabi na siya ay isang bakla dahil hindi naman siya kumikilos o nagsasalita na taliwa sa inaasahan ng nakararami. Siya si Lawrence at sa kanya si Lawrence ay naging siyang lahat. Noong araw na iyon,
habang nag-aaral sila sa bahay ni Lawrence. Bigla itong tumingin sa kanya. May kakaiba sa mga matang iyon. Tila ba may sinasabi itong hindi kayang bigkasin ng mga salita at hindi alam ni Roger kung anong sumapi sa kanya. Ngunit hindi siya umiwas nang lumapit si Lawrence at dahan-dahang nilapat ang labi nito sa kanya. Iyon ang unang halik ni Roger at sa kabila ng init ng hapon at sa kabila ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ang nararamdaman niya ay hindi pagtataka o pagkasuklam, kundi isang nakakalulang kapayapaan. Parang tahanan na nakauwi siya sa wakas. Ngunit dumating ang takot. Lumakas ito ng lumakas hanggang sa matabunan nito ang lahat. Tiningnan siya ni Lawrence. Nakita ang pag-asa sa mga mata nito at bigla siyang nataranta. Loko ka. Ano yun? Tangina. Hindi ako bakla. Iyon ang kanyang nasabi. Ang kanyang mga salita ay puno ng sakit at pagtanggi. Hindi na siya muling nagparamdam. Pagkatapos nun, iniwasan niya si Lawrence. Pinilit niyang maging normal at pumasok sa relasyon sa mga babae. Itunuloy niya ang landas na alam niyang tama. Magkaroon ng magandang trabaho, mag-asawa ng magandang babae, at magkaroon ng perpektong buhay. At akala niya patagumpay niyang nagawa iyon. Hanggang sa gabing iyon, makalipas ang 1 linggo. Hindi napigilan ni Roger na makipagkita kay Lawrence. Sa isang tahimik na coffee shop, nakita silang muli. Nang makita niya ito, ganun pa rin. Formal, may kumpiyansa, at may ngiting kay saya nang makita siya. Oy, pamilyado ka na ah. Congrats ulit. Si Princess, di ba? Ang ganda-ganda nun. Bagay kayo. Bati ni Lawrence. Tunay ang tuwa sa boses. Nag-usap sila tungkol sa nakaraan. Sa kasalukuyan, nagkwento si Lawrence na siya ay isa ng successful na chef. May-ari ng isang sikat na restaurant. Tila perpekto rin ang kanyang buhay. Ngunit sa bawat salita ni Lawrence, sa bawat tawa, unti-unting bumabalik kay Roger ang lahat. Ang pagiging totoo ni Lawrence, ang kanyang kabaitan, ang init na hatid ng kanyang presensya. Lahat ng iyon ay naroon pa rin. At doon sa tahimik na coffee shop na iyon, nagkaroon ng liwanag si Roger. Napagtanto niya ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo ay ang maayos na buhay. Ang tamang relasyon ay parang bahay na walang matibay na pundasyon. Itinayo niya ito sa takot, sa pagtanggi sa sarili. At sa harap ni Lawrence, naramdaman niya ang kawalan, ang pagmamahal na inakala niyang nawala at ang kanyang pinatay na buhay pa pala. Nag-aapoy sa ilalim ng mga abo ng kanyang kasinungalingan. Nagsimula ang lihim ng pagkikita. Mga simpleng kape, mahabang usapan at hindi may kakailang kuryente sa tuwing magkakasama sila. Alam ni Roger na mali ito. Alam niyang maaaring masaktan si Princess sa ginagawa niya. Ngunit para siyang nalulung sa isang bagay na sa wakas ay nagparamdam sa kanya na siya ay buhay at totoo. Ang kasiyahang hatid sa kanya ni Lawrence ay hindi ang kasiyahang pisikal lamang, kundi isang kasiyahan ng kaluluwa. Ang kasiyahang dulot ng pagiging tanggap at minamahal kung sino ka talaga. Isang hapon, hindi na napigilan ni Roger ang sarili. Matapos ang ilang linggo ng lihim na pagkikita, ng mga usapang tumatagos sa kanyang kaluluwa, ng mga titig na nagpapalambot sa kanyang tuhod, natagpuan niya ang sarili sa harap ng pinto ng apartment ni Lawrence. 11:00 ng gabi, dala-dala niya ang isang bote ng wine at ang bigat ng isang lihim na pinasan niya sa loob ng 15 taon. Nang bumukas ang pinto, nakatayo si Lawrence, nakaputing damit at jogging pants. Bagong ligo, ang buhok ay bahagyang basa at ang amoy ng kanyang pabango ay humalo sa simoy ng hangin sa gabi. Walang nagsalita, nagtama ang kanilang mga mata at sa titig na iyon, nasabi na ang lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salita. Pumasok si Roger, inilapag ang bote sa lamesa at sa loob ng ilang segundo, wala na silang pagitan. Naglapat ang kanilang mga labi. Ngunit sa pagkakataong ito, walang takot, walang pagtanggi, walang pagtakas. May luha si Roger na pumatak habang nakadikit ang kanilang mga noo. Sorry, pulong ni Roger. Ang boses ay paos at nanginginig. Sorry sa
15 taon na sinayang ko. Sorry sa lahat ng hindi kita pinili. Sorry sa pagpili ko ng madaling daan imbis na piliin ka. Hinaplos ni Lawrence ang kanyang pisngi. Nandito ka na. Ayun, yun ang mahalaga. Hindi naging magulo ang gabing iyon. Ito ay banayad, maingat, at puno ng pagtuklas. Sa mga bisig ni Lawrence, natagpuan ni Roger ang sarili na sa loob ng maraming taon ay kanyang ikinulong. Ang bawat haplos ay pagpapalaya, ang bawat halik ay pagbabalik sa sariling pugad na noon pa man ay para sa kanya. Hindi niya akalain na ang tunay na intimacy ay ganito pala. Hindi lang pisikal, kundi isang pagsasanib ng mga pusong sabay-sabay na tumitibok sa isang ritmo. At sa pagkakataong iyon, alam ni Roger, hindi na siya dapat pang bumalik sa buhay na kanyang itinayo sa kasinungalingan. Hindi bulag si Princess. Mula pa noong unang linggo ng kanilang kasal, may naramdaman na siyang kakaiba. Hindi sa paraan ng pagtrato ni Roger sa kanya, sapagkat doon hindi siya mapapakali. Minahal siya nito, pinahalagahan at ginawa ng paraan upang maging masaya. Ngunit may mga gabing magkatabi silang natutulog at habang nakapikit ang asawa, naririnig niya itong bumubulong sa isang pangalan sa kanyang panaginip. Lawrence. Noong una iniisip ni Princess na baka katrabaho lang o kaibigan noong bata. Hindi siya nangahas magtanong. Ayaw niyang magmukhang silosa o insecure, pero nang ulit-ulitin na ito at may kasamang mga salitang gaya ng sorry at sana pinili kita, doon niya naramdaman na may mas malalim na dahilan. Sinubukan niyang punan ng kahungkagan. Ginawa niya ang lahat. Mga surprise date, mga romantic getaway, mga gabing nagluluto siya ng paborito nitong pagkain at mag-aantay kahit ating gabi na itong umuwi galing sa trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga sandaling nakikita niya ang mga mata ni Roger na nakatingin sa malayo. Tila ba may hinahanap na hindi niya kayang ibigay. At isang gabi, habang yakap-yakap niya ang asawa, muling nagsalita ito sa panaginip. Lawrence, nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Nalamig si Princess. Hindi siya umiyak kaagad. Sa halip, tiningnan niyang mabuti ang mukha ng kanyang asawa. Ang noo nitong kahit sa panaginip ay kunot pa rin. Ang mga labing tila ba may gustong sabihin. Ang kamay na kahit natutulog ay mahigpit na nakahawak sa kanya, na para bang may kinakapitan upang hindi mahulog. At sa gabing iyon, nagkaroon ng liwanag si Princess. Hindi siya ang kulang. Hindi siya ang problema. Siya ang minahal ni Roger sa abot ng makakaya nito. Ngunit bago pa man siya dumating sa buhay nito, may nagmamayari na pala ng puso ng asawa. At hindi pwedeng magkaroon ng dalawang hari sa isang kaharian ng puso. Hindi dahil sa hindi sapat si Princess, kundi dahil ang unang hari ay hindi naman talaga umalis. Nagtago lang sa anino ng takot ni Roger. Isang linggo ng hapon, umupo si Roger sa harap ni Princess sa kanilang sala. Alam niyang ito ang pinakamahirap na gawin niya sa buong buhay niya. Ngunit alam niya ring ito ang pinakatama. May kailangan akong sabihin sa iyo. Simula ni Roger. Ang mga kamay ay nanginginig at pagkatapos nito, kung gusto mo akong paalisin, gagawin ko. Kung gusto mo akong kamuhian, karapatan mo yun. Pero mahalaga na malaman mo ang totoo. Hinawakan siya ni Princess sa kamay. Roger, matagal ko nang alam. Natigilan si Roger. Ano? Ngumiti si Princess. May lungkot ngunit may kapayapaan sa kanyang mga mata. Lawrence ang pangalan niya, di ba? Naririnig kita sa gabi. Paulit-ulit mula pa noong unang buwan natin. Niyakap ni Roger ang sarili. Tila ba nanginginig. Princess, patawad. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Alam ko, may nang sabi ni Princess. At alam ko rin na minahal mo ako. Hindi yun peke, Roger. Hindi yun kasinungalingan. Minahal mo ako sa abot ng makakaya mo. Ngunit ang abot ng makakaya mo ay hanggang doon lang. May parte ng puso mo na hindi mo kayang ibigay sa akin. Kahit anong pilit mo.
Lumuhang tumingin si Roger sa kanya. Hindi ko ginustong maramdaman ito. Pinilit kong maging tama. Pinilit kong maging yung lalaking dapat ako. Pero sa tuwing kasama ko siya, nararamdaman ko yung pagkatao ko. Yung totoo. Yung matagal ko nang pinatay para lang maging tanggap. At ngayon, tanong ni Princess, ang boses ay mahina ngunit patatag. Mahal ko siya. Simpleng sagot ni Roger na may luha. At sa wakas, tanggap ko na yun. Hindi ko kayang itakwil pa. Hindi ko na kayang itago. At higit sa lahat, hindi kita kayang lukuhin sa pagsasabing buo ang pagmamahal ko sa iyo. Kung alam kong may bahagi pala ng puso ko na hindi mo mahawakan. Sandaling tumahimik si Princess. Tumingin siya sa paligid, sa bahay na pinagsamahan nila, sa mga larawan sa dingding, sa singsing sa kanyang daliri, at sa kanyang puso. Naramdaman niya ang bigat ng desisyong darating. Alam mo, simula niya, noong bata ako, akala ko ang pag-ibig ay parang karera. Kung sino ang unang dumating, siya ang mananalo. Pero natutunan ko, hindi pala yun totoo. Ang pag-ibig ay parang tahanan. Hindi mo mapipilitang tumira ang isang tao kung hindi naman doon ang pugad ng kanyang puso. Tumayo siya at lumapit kay Roger. Inalis niya ang kanyang singsing at dahan-dahan itong inilagay sa palad ng asawa. Mahal kita, Roger. Kaya naman, hindi kita pipilitin na manatili sa isang bahay na hindi mo naman lubos na matatawag na sayo. Kung kay Lawrence ka sasaya, ang tunay na saya na hindi ko kayang ibigay. Sige, pumunta ka sa kanya. Princess. Magulgol si Roger. Hawak ang kamay nito. Hindi ako galit sa'yo. Hindi kailanman ako magagalit sa'yo. Sabi ni Princess. Namuluhan na rin. Nasaktan ako. Oo, malalim. Pero hindi dahil may nagawa kang mali sa akin. Kundi dahil sa wakas, naiintindihan ko na hindi lang pala ako ang nasa puso mo. At hindi ko kayang makipaghati, Roger. Hindi ko kaya. Yumakap sila ng mahigpit. Hindi bilang mag-asawang maghihiwalay, kundi bilang dalawang taong nagmamahalan sa paraang hindi pangkaraniwan. Isang pagmamahal na handang magpakawala alang-alang sa kaligayahan ng isa't isa. Lumipas ang ilang buwan. Naging maayos ang kanilang paghihiwalay. Sibil, mag-aalang, at may pagpapahalaga sa isa't isa. Hindi naging magkaaway sina Roger at Princess. Sa katunayan, naging mas matibay pa ang kanilang pagkakaibigan kaysa noong sila'y mag-asawa. Lumipat si Roger sa isang maliit na kondo malapit sa opisina ni Lawrence. Hindi naman nagtagal, nagsama na rin sila. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagising si Roger tuwing umaga na hindi bitbit ang bigat ng pagtatago. Sa tabi ni Lawrence, natutunan niyang huminga ng malaya at umawa ng walang alinlangan, magmahal ng walang takot. Si Lawrence naman, sa kabila ng sakit na dinanas noong tinanggihan siya noon, ay buong pusong tinanggap si Roger. Hindi niya ito siniraan sa mga nagdaang desisyon. Sa halip, pinili niyang unawain at mahalin ito sa kanyang kabuuan. Kasama ang mga pagkakamali, takot, at ang pagiging silahis na tinanggap na sa wakas. Si Princess ay nag-focus sa kanyang career makalipas ang isang taon. Naging partner siya sa kanilang law firm. May nakilala rin siyang bagong lalaki, isang widow na may 2 anak, na nagturo sa kanyang hindi nasusukat sa romantic love ang pagkokompleto. Maaring hindi na sila umabot sa kasalan, ngunit natagpuan niya ang kasiyahan sa pagiging ina sa mga bata at sa pagmamahal na tahimik ngunit tapat. Isang hapon nagkita-kita silang 3 sa isang restaurant, sina Roger, Lawrence at Princess. Imbitasyon ni Princess yon para ipakilala ang kanyang bagong kasintahan. Roger, Lawrence, ito si Miko. Miko, sila yung pinakamatalik kong kaibigan. At sa isang punto, naging pamilya ko.
Magkahawak kamay sina Roger at Lawrence sa ilalim ng mesa habang pinagmamasdan si Princess na masayang nakikipagkwentuhan kay Miko. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Roger na hindi naman talaga nasira ang kanilang pagsasama ni Princess. Nagbago lang ito ng anyo mula sa pagiging mag-asawa. Naging 2 taong nagmamahalan sa paraang hindi na kailangan ng singsing at kasunduan. Lumawas sila ng restaurant ng magkasabay. Sa parking lot, yumakap silang 3. Isang yakap na sumisimbolo sa pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng bago. Salamat, Princess. Pulong ni Roger sa tenga nito. Sa lahat. Wala yan, Rog. Sagot ni Princess habang pinapahid ang luha. Ang mahalaga, sa wakas, totoo ka na sa sarili mo at sa kanya. Tumango si Roger. Tumingin kay Lawrence na nakangiti sa kanya na parang sinasabing, andito lang ako. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Roger na ang pag-ibig na matagal na niyang tinakbuhan ay hindi naman pala kaaway. Ito pala ang tanging daan pa uwi. Labinlimang taong gulang, isang hapon ng tag-init. Sa tabi mo'y walang malay, damang-damang init. May binulong ang iyong mata na di mo man masabi. Lumapit ka, di ako naiwas sa iyong mga labi. Akala ko'y pagkakamali yung init na aking nadama. Tinagbuhan ko ang sarili, pinilit na maging iba. Ang unang halik ay hindi malilimutan. Kahit itago, ito'y laging babalikan. Sa bawat yakap na pinilit kong iwan, ikaw pala ang totoong daan pauwi sa sariling kailanman. Unang halik sa'yo nagmula, unang tibok ng pusong nagbagat. Kahit na lumipas ang maraming taon, ikaw pa rin ang nanaisin ng puso kong ito. Nagpatayo ako ng mundo kasama ang maliwanag na buwan. Minahal ko siya ng totoo. You may now kiss the bride. Kulang pa rin yata. May mga gabing nagigising, may pangalan kang binibitiwan. Sa panaginip ko'y ika'y bumabalik at di na mapigilan. Nakita ko iyong mga mata sa coffee shop ng tadhana. Walang nagbago, ganun pa rin, ikaw pa rin ang tanging hanap. Ang unang halik ay hindi malilimutan. Kahit itago, ito'y laging babalikan. Sa bawat yakap na pinilit kong iwan, ikaw pala ang totoong daan
hirap na patawad kung tagal bago naintindihan na ang tunay na saya pala yung di na kailangang magpanggap. Sa wakas ay nagtaong ingat. Unang halik ay hindi malilimutan. Kahit tanggong layo, ika'y babalikan. Sa mga bisig mong kanina pa pala para sa akin, ngayon ko lang natagpuan ang tunay kong tahanan. Unang halik sa'yo nagmula, unang tibok sa'yo'y lumigaya. At kahit na sinayang ko ang nakaraan, ngayon handa nang ibigay ang lahat ng mga natitirang taon. Sa'yo lang natagpuan